Nawa po ang pagpapala ng kapayapaan at kagalakan ay sumaating lahat. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Kaya tayo nandito ngayon sa oras na ito para i-celebrate. It's all about Jesus yung kinanta natin. Napakahalaga na ang sentro ng buhay natin, ng pamilya natin, ng church na ito ay si Jesucristo. Naniniwala ba kayo sa isang tao na magaan daw ang kamay pagdating sa pagtatanim? I will show you some pictures here. Do you have a green thumb? Sabi ng mga farmers, yung green thumb daw po, sila yung mga tao na magaan ng kamay pagdating sa pagtatanim. Tama, totoo naman talaga, di ba? May mga tao na kahit hindi nila masyadong kinukultivate yung tinanim nila doon sa lupa, tumutubo naman, lumalago. Pero may mga tao naman, dilig ng dilig, cultivate ng cultivate, nurture ng nurture, pero hindi naman lumalago. Isang halimbawa ko yung misis ko eh. Alam niyo si misis, nung araw, ng pandemic, napakarami nagre-regalo ng mga halaman kasi pandemic nga, di ba? Hindi na kami pumupunta kung saan-saan. Ang dami po nagre-regalo, napakaganda ng mga halaman. Right? Nung napunta sa amin, siguro wala pang ilang linggo, nangangamatay yung mga halaman. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka nang mag-alaga ng halaman kasi pagka hinawakan niya, namamatay. No? At parang naniwala na rin yata ako sa meron talagang magaan ng kamay pagdating sa pagtatanim. At totoo naman, alam nyo, niregaluhan kami ng dalawang yung bonsai, napakaganda po. Yung paso niya, napakalaki. Nung dinala namin sa bahay, indoor pa nga eh, pinasok ko sa bahay, alam nyo, inalagaan ni misis ko, walang isang buwan, namatay po. Hindi lang siya bonsai, kundi bansot talaga. Lumit ng lumit, namatay. Ibig sabihin, may mga green thumb talaga na sinasabi yung mga farmers. At totoo talaga, nakita natin dito sa pictures. Do you have a green thumb? Totoo nga ba talaga na may green thumb? Now, 2009, kung makikita nyo sa Google, pag ginugol nito, year 2009, may mga archaeologists o mga scientists nung panahon noon na meron sila na-discover doon sa Turkey. Something in province ng Turkey, yung Kutaya na tinatawag. Turkey in the previous place, ito yung tinatawag na Babylon. Alam natin Babylon, di ba? Yan yung sumakop sa Juda anong araw. And that place, nagbungkal, they found a big jar. Naka-discover sila ng isang malaking jar na punong-puno ng seed, ng butil. Now, nung inihango nila doon sa excavation nila, tinignan nila lahat, mostly yung mga seed po, burn o patay na. Pero meron sila na-discover 3 pirasong butil. At yung 3 pirasong butil na yon, ang ginawa ng mga scientists, tinanim po nila sa lupa, panibagong lupa, tinanim nila, pero tumubo. For how many years? Kaya na-discover nila, 4,000 years old yung seed na yun na natagpuan nila. Pero nung tinanim nila sa year 2009, tinanim nila doon sa lupa ng year 2009, tumubo po. Can you imagine? 4,000 years old yun, pero tumubo pa rin. Ibig sabihin, may mga pag-asa. And sometimes, ganun din naman tayo mga tao. Now, yung butil na yon, na-discover nila, alam nyo kung ano yung butil? Yung po yung tinatawag sa Israel, yung lentil. The next picture. Yung mga Middle East, alam nila yan. Sa Israel, number 1 soup talaga yan. Remember that Jacob and Esau, yung magkapatid? Ito yung naging dahilan para manakaw yung birthright ni Esau, napunta kay Jacob. Kasi gutom na gutom si Esau nung dumating, galing sa pangangaso, nung dumating siya, naamoy niya yung niluluto ni Jacob. Ang sarap magluto ni Jacob ng lentil. Alam niyo po yung lentil, kung nakatikim na kayo nito, ang sarap po nito. Sa mga Indiano, sa Indian Pacific Ocean, ang lentil sa kanila, parang alam niyo yung dal, kung nakakakain kayo dito sa Pilipinas, may mga Indian store na. Pag umorder kayo ng dal, isasawsaw niyo yung tinapay doon at hihigupin niyo yung sabaw. Naku, napakasarap po. Kasi ako nag-Middle East ako yan. Dami kong mga alam na pagkain ng mga yung lentil po ang sarap. Kaya lang ang problema dito, kapag sumobra ka ng kain nito, sasakit na yung mga hinlalaki mo sa paa. Right? Kasi ang lakas ng uric nito. Pag sumobra ka rito, sasakit na yung mga daliri mo rito. Pag sumobra ka. Kasi nga yung beans. Beans, yung mga pagkain ng mga Arabic beans yan. Now, si Panginoong Jesucristo, meron siyang parable. I would like to share to you today yung parable ng Panginoong Jesucristo. Papalitan ko yung title. Ito yung parable of the sower. Ibig sabihin, the parable of the sower, yung maghahasik. Yung nagtatanim, naghahasik ng mga seed. Papalitan natin siyang the parable of the soils. Tingnan natin next slide, please. Next slide. The parable of the soils. Pinalitan ko lang siya, papalitan ko lang siya. Pero ang totoong mababasa natin sa Bible, Matthew chapter 13,
yung the parable of the sower. Papalitan natin siya at gagawin ko siyang the parable of the soils. Ibig sabihin lupa, hindi lang yung maghahasik. Si Panginoong Jesus may binitawang siyang salita. Ayan. Pinalitan ko siya ng the parable of the soils. That was found in Matthew chapter 13, verse 1 to 23. Now, ang sabi rito, si Panginoong Jesus nag-declare talaga. Anong sabi ng Panginoong Kristo? In conclusion dito sa kanyang parable, ang kanyang sinabi, he who has ears, sino man ang merong pandinig, ay makinig. Let him hear. Alam niyo, napakaganda, napakahalaga sa isang tao na tayo ay may pandinig. Yung mother ko nga, medyo mahina ng tenga. Ako, napakahirap pong kausapin, sa totoo lang. Ang hirap. Ang tinitingnan ngayon ng nanay ko, yung buka ng aking bibig. Yung mga anak ko, tinuruan ako, sabi niya pa, ang gagawin mo yung kay nanay, it's either magsusulat ka sa cellphone, pababasa mo, or else yung buka ng bibig mo, kumain na ba kayo? Yan, maintindihan niya yun. Right? Kasi mahina ang tenga eh. Otherwise, sisigaw ako, yung kapitbahay namin naririnig. Akala nakikipag-away ako sa nanay ko. No? Kaya sabi niya, kung minsan, huwag kang sisigaw. I-restrict mo lang yung bibig mo kung ano yung bawel na pwede lumabas, di ba? Maligo ka na. Pero mahina lang, di ba? Kung minsan sabihin ko, narinig mo? Hindi. Yung pala, wala akong boses. Kung minsan nagjo-joke ako sa mother ko. At yan yung totoo. Sabi ni Jesus Christ, he who has ears, let him hear. Napakahalaga ng pakikinig. Bakit tayo binigyan ng tenga ng Diyos? It is a purpose para tayo makinig. And not just only to listen. Also to understand. Right? At kapag ka nakikinig tayo at nauunawa natin, yun nagsasalita. Katulad ko, nagsasalita ako ngayon sa harapan nyo. A very important sa inyo na maririnig nyo yung sinasabi ko ng isang malinaw at maiintindihan ng bawat isa. Ang pamagat na ating pag-aaralan ay ito. The good soil. Conversation on Matthew chapter 13. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, we praise your name, we glorify your name. Sa lugar na ito kung saan kami po ay idinako ninyo, maraming salamat po at napakalakas ng aming katawan para purihin ka namin sa iisang layunin. Dalangin namin, patuloy niyo po kaming pakalinisin. Ano man po yung mga self-motive namin, self-intention, pawiin mo po ito sa tulong ng banal na Espiritu. At bigyan niyo po kami ng isang kalakasan, isang kagalingan sa mensahe na maririnig po namin. Nabuhat din po sa tinig ninyo, Panginoong Jesus. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung kaalaman pa patungkol sa katuruan ninyo, Panginoong Jesus. At salamat, kayo yung Diyos na kahit kailan ay hindi po nagkulang sa amin. Ito po yung samod, dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now, the good soil, bakit the good soil? Hindi the good sower, yung maghahasik. The good soil, napaka-importante sa isang plants at saka sa lupa. Sometimes, tatanungin mo, ano ba mahalaga? Yung seed, yung butil, o yung lupa. Pero pag tinignan natin, mas maganda kung pareho sila. No? Maganda yung seed, maganda rin yung lupa. The good soil. Yung pwede natin baunin ngayon, ito, the reaction of the soul, yung ating espiritu, ating kaluluwa, indicates the condition of the soil. Anong ibig sabihin dito? Yung reaction naman ng puso natin, di ba? Nandoon yung, kung ano yung reaction ng espiritu natin, yung kaluluwa natin, indicative daw yun na maganda ang ating puso. Malinaw? The soil represents the heart of a person, and the soul, ito yung atin, how do we react doon sa ibinabato sa atin na seed o yung butil. It is all about the soil, the heart of a person. Tungo tayo sa Matthew chapter 13, it will start with verse 4. Umpisa natin verse 4. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. So nagsimula si Panginoong Jesucristo sa isang parable. Alam natin si Panginoong Jesucristo, di ba, napakahilig niya sa parable o yung tinatawag na talinghaga. And even the highest priest, the Sadducees, yung panahon niya, hindi nila maunawaan ito. Pero praise God, yung mga disciples, binigyan niya ng kapangyarihan para maunawaan ito. And so be it sa atin, sa panahon natin, sa generation natin, salamat sa banal na Espiritu at nauunawaan natin ito. Pinumpisahan niya sa isang, sa isang farmer. Yung mga farmer, alam to sa isang farmer na naghasik siya ng butil. Unang-una daw, yung isang butil ay nahasik doon sa tabing daanan.
tabing daanan. Then the birds came and ate them. Kumbaga sa siguro, nakita ng ibon, butil pala rito, tinuka. Agad-agad nawawala. The next seed, tingnan natin. Verse 5, other seeds fell on shallow soil, ibig sabihin sa mababaw na lupa, with underlying rock. May bato sa ilalim, mabato. Mababaw yung lupa, manipis ang lupa, yung ilalim pala batuhan. So yan yung another seed. Yung kanina, tabing daanan. The other seed is a shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly. Sabi nun, tumubo agad. Because the soil was shallow. May lupa naman. And remember dito, napakaganda talaga na naitanim sila pare-pareho. Ang sabi dito, the seed sprouted quickly because the soil was shallow. The next verse, but the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died. Kaya kung minsan wag tayo masyadong ma-amaze, di ba? May mga halaman na katatanim mo pa lang, tapos makikita mo umusbong kagad at tumubo, mabilis, right? Ibig sabihin nun, minsan, ang delikado ron, madali rin siyang mamatay. O, kaya parang sa ating mananampalataya, ang usbong-usbong, ang lagu-lago, ang init-init. Sabi dito, nung masikatan ng araw, namatay ka agad. Parang tayo, mananampalataya, very hot ka, mainit ka, nag-uumapaw ka, on fire ka, no, sa pananampalataya. Pero nung nasikatan ka ng araw, because walang malalim na pagtatanim, because mabato ilalim, ang sabi dito, they died, namatay. The other seeds, tingnan natin, verse 7, the other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Ayan. Pangatlong seeds, yung sinasabi ng Panginoon, yung isang seed naman, doon siya natanim sa dawagan. Or tinatawag natin matinik. Right? Matinik. Nakapunta na ba kayo minsan sa probinsya, nag-ulan. Ano yun, parang lupa, no? Magiging putik ngayon. Yung pala, matatapakan mo yung mga matitinik na halaman. Di ba? Masakit yun, lalo yung mga makahiya. Matinik din yun eh. So, itong seeds na ito ay na-choke, nakulong, nasakal dahil siya, matinik. Ibig sabihin dito, may mga mananampalataya talaga na ang dali-dali mag-grow, mag-usbong, pero dahil nasakal, hindi namunga. So there are three kinds of soil. Nakita natin, yung sa tabing daan, yung mabato, at yung matinik. But there is a good soil. The fourth one, verse 8, still, other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 9, anyone with ears to hear should listen and understand. Napaka-importante po nito. Yung seed na tanim doon sa fertile soil o matabang lupa, masaganang lupa, merong bunga, di ba? Nagpo-produce siya ng maraming bunga. Ang sabi nga, 30 or 60 or 100 times as much as had been planted. But on the other side, pag tinin natin tatlong seed, iba-iba, pero lahat sila natanim sa mga lupa, no? Sa atin ngayon, pwede rin naman lahat ng salita ng Diyos na tanim sa mga puso natin. Alam niyo, napaka-importante. Today, napaka-importante sa atin that you are there, here, sitting. Nakaupo kayong lahat dyan. Yung soil na tinutukoy natin dito, ito yung mga puso ninyo. Actually, hindi ko naman talaga alam yung mga puso ninyo. Pwede natin ma-examine ngayon. As you go on, pagkatapos itong sermon na ito, pag uwi nyo sa bahay, pwede nyo examine yung sarili nyo. Ano nga bang klaseng soil itong puso ko? We can examine ourselves, mga kapatid. Now, verse 10. His disciples came. Nagtanong ngayon itong mga disciples, sina Peter, sabi niya, bakit po kayo madalas gumamit ng talinghaga, Panginoon, pagka kayo nagtuturo sa maraming tao? Nagtanong sila kasi even the disciples that time, hindi nila masyado maunawaan. Why Jesus used parables always whenever there is people. Ang background po nito, si Panginoong Jesus ay nandoon siya sa ibabaw ng bangka ni Peter and they were preaching. No? Nagpipreach siya roon na sinasabi niya doon, almost farmer, ang mga Israelita po magaling na farmer, sa totoo lang. Mostly hanang buhay ng mga Israelita, kahit na disyerto yung kanilang lugar, napakahusay po nilang magtanim, mag-farm. Kaya nga ito may mga ilang uri ng soil. Ito yung mga uri ng lupa na meron sila sa Israelita, sa Israel. Kaya ina-example ng Panginoon din. Ito'y patungkol sa kanila mismo. But spiritually, pag nakita natin talinhaga, meron palang tinutukoy ang Panginoon, ako mismo yon. Tayong lahat yun mismo.
Verse 11, He replied, ano sagot ng Panginoong Kristo? You are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Si Jesus Christ nga, di ba, dumating na. And Jesus Christ is come from the heaven. Para sinasabi ng Panginoon sila, nandito na dumating na yung kingdom of heaven, nasa harapan na nila, pero hindi nila makita. Nagsasalita na sa kanila, nagtuturo na, hindi nila marinig. Pero kayo, mga alagad ko, nauunawaan ninyong mapalad kayo. The next verse, 12. Sabi ni Panginoong Kristo, to those who listen to my teaching, dalawang uri ito. Yung mga nakikinig daw sa turo ni Kristo Jesus, sabi niya, more understanding will be given. Bibigyan sila ng maraming kaunawaan, no? Pangunawa sa kanila, and they will have an abundance of knowledge, kaalaman, sa mas malalim na pangunawa. Ang sabi ng Panginoong Kristo, anong katangian dito ng isang soul, ng isang heart, ng isang tao? Those who listen to the teachings of Jesus Christ. None other teachings. Kay Jesus lang po, kasi si Jesus yung nagtuturo. Kaya dito sa pulpito, yung mga dinadala namin, teachings of Jesus. Huwag kayo maniniwala sa turo ko lang po. Paniwalaan niyo po yung tinasabi, tinuturo ni Kristo Jesus sa Biblia. Palakpakan nga natin si Jesus. On the other hand, binigyan niya ng example din naman yung hindi nakikinig. But for those who are not listening, ang sabi ni Jesus, kabaligtaran lang naman di ba? Even what little understanding they have will be taken away from them. Kahit pala na ikaw ay meron kang kaalaman, no, kahit konti lang alam mo, at hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong umunawa, at hindi mo talaga total inuunawa, actually kayong lahat yan, hindi ko naman alam, talaga nakikinig kayo sa salitaan ng Kristo Jesus Baka may iba sa inyo, may ibang ginagawa, simple lang. Parang may nagdududot sa inyo ng cellphone dyan, Parang itong pinag-aaralan natin, no? Pwede rin naman sabihin natin, ay, yung tinuro ni Pastor, alam ko na yan. Atin lang yun, right? Kasi ang pinag-aaralan natin, kinds of soil, kinds of heart, different kinds of heart of people. Actually dito, kahit may isang nakinig dito at inunawa ang salita ng Diyos, praise God po. Kung merong isa sa atin, kasama po ako doon. Because kami mga nagpipreach, kami yung unang-unang tinuturuan ng Panginoon. While I was studying this, yung 4 kinds of soil, nakita ko talaga yung stand ko, yung sarili ko. I saw myself. Walang halong ipokrito. I saw myself. Sometimes, ang init-init ko sa paghahayag ng salitaan ng Diyos. Pero agad-agad, nanlalamig. Hindi natin gawin. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kahit na meron ka pang kokonti, aalisin pa yan, kukunin sa'yo, mawawala sa'yo. Verse 13, that is why, ang sabi ni Jesus, that is why I use parable. For they look, kahit tumingin sila, but they don't really see. Hindi sila nakakakita. They hear, nakikinig sabi rito, may mata, may tenga, they hear, nakinig, tayong lahat nakinig, but they don't really listen, or really they don't understand. At ayaw nila talagang unawain. Anong patungkol ng Panginoong Kristo? Kasi yung mga panahon niya, nung mga Pariseo noon, parang tayo rin. They really, inaano nila, alam ko na yung turo na yan, inaano niya yung batas, no? Sinusuway niya ang batas. Literally, pag tinignan natin, they broke the law talaga ni Panginoong Jesus. Pero these are the kind of heart of the people na ayaw nilang pakinggan, sarado yung kanilang tenga, bulag ang kanilang mga mata spiritually, just like us. The next verse, 14. This fulfills the prophecy of Isaiah. Ginamit niya yung si Propeta Isaiah yung sinabi. Sabi doon, when you hear what I say, meaning si Jesus, you will not understand. When you see what I do, you will not comprehend. Tama. Ilang beses sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita, di ba? Sabi niya doon, yung lumapit na isang pinuno ng sinagoga, umihiling ng kagalingan sa kanyang anak. Ang sabi niya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala, hindi kayo mananampalataya. This was Jesus said before. Sinabi niya, nakakarinig naman kayo pero hindi nyo inuunawa talaga. At lalong nakikita nyo yung mga ginagawa ko pero hindi nyo pinaniniwalaan. And so, parang tayong lahat. Pwede mo ngayon suriin sarili mo, kapatid, anong klaseng soil ba ako? Anong klaseng puso ba ako ngayon? Which soil? Yung 4 na sinabi sa parable ng Panginoong Kristo. And then verse 15, for the hearts of these people are hardened. Sino yung these people? Siyempre, tinutukoy niya, pangkalahatan na. For the hearts of these people, sabi niya sa kanyang mga disciples, itong mga taong nandito, they harden their hearts.
And their ears cannot hear, and they have closed their eyes, so their eyes cannot see. And their ears cannot hear, and their hearts, eto na, yung kanilang puso, yung lupa, cannot understand, and they cannot turn to me, let me heal them. Minsan tayo hindi tayo mapagaling. Right? Kasi kung paano natin ina-absorb yung salita ni Kristo Jesus, nung turo ng Diyos, kung paano natin absorb yan, kaya pala ang tagal mo na may sakit. Ito lang pala ang kulang. Sometimes you didn't listen. Kaya yung pakikinig po, napakahalaga eh. Minsan one-sided lang tayo pag nagsasalita tayo kay Panginoong Jesus, puro healing lang tayo na healing kung ano yung gusto natin, ano yung nais natin. But we don't listen to the voice of Jesus. Napakahalaga rito that you can listen. Kaya pala hindi tayo mapagaling because hindi tayo marunong makinig. At kapag nakikinig ka naman, hindi mo inuunawa. So kailangan unawain. You have to understand. The next verse, 16. Di ba sa Sermon on the Mount, meron tinatawag tayo doon blessed o yung mapalad. Sa chapter 13, binanggit din ng Panginoong Kristo. But blessed are your eyes. Tinutukan niya yung mga disciples niya. But blessed are your eyes because they see. Yung mga mata nyo, nakakakita nang hindi nila nakikita. And your ears, nakakapakinig nang naririnig din nila pero hindi nila inuunawa. Kayo, nauunawa nyo because you can hear. Parang tayong lahat sa oras na ito. Kahit naman maupo kayo dyan every Sunday, kung hindi ninyo inuunawa, pinakikinggan nyo lang yung salita ng Lord, walang silbi. No? Walang silbi. Para tayo mga katulad ng soil. Now, tingnan natin yung verse 17. I tell you the truth, sabi ng Panginoong Kristo, many prophets and righteous people long to see what you see. Kumbaga sa maraming nagnasa, maraming nagnais, even mga propeta at yung mga righteous person ng panahon ng una, sabi ron, they long to see kung ano yung nakikita nyo sa mga disciples, but they didn't see it. And they long to hear what you hear, but they didn't hear it. Ibig sabihin, mapalad talaga yung mga disciples. Now, kung yung mga disciples nakapakinig, ibinahagi nila ng mga first Christian at ibinahagi pa ng mga sumunod na generation na damay tayo ngayon. Sa salita ng Diyos, tayo ngayon yung pinag-uusapan na pwede tayong pumasok dito sa kwento. We are part of this story. Now, 18. Now listen. Pinaliwanag yan ni Jesus. Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. Dito kasi sa parable, 2 beses na nabanggit yung farmer. So kaya ko ng soil. Ang sabi dito sa 19, the seed that fell on the footpath represents those who hear the message. Remember, nilagyan ko ng highlight, hear. Narinig ang mensahe ng Panginoon about the kingdom and don't understand it. So yung unang seed na natanim sa tabing daanan, sabi dito, nakinig, nakapakinig din, right? But they don't understand it. Then the devil, one comes and snatch away the seed that was planted in their hearts. Kumbaga sa parang tayo, yes, nakapakinig ka ng mensahe, pero ang dali-dali maagaw ni Satan. Okay? Pag sinabi lang ni Satan sa iyo, nako, hindi naman totoo yan eh. Hindi naman totoo ng yayaman ka dyan. No? Kung kailan ka nakakilala sa Panginoon, tingnan mo yung buhay mo yan, nakawindang-windang, nakahirap-hirap kayo. Di ba? Hirap. Every na lang, may problema ka sa tuition ng anak mo. Ang daming gano'n, di ba? Kung kailan pa naging ganyan, yung anak mo naging drug addict. Ang daming ganyan. Ano papasok sa isip mo? Ang sabi rito, the devil snatch away. Agad-agad, tinutuka ni devil. Verse 20, the seed on the rocky soil represents those who hear the message. Kaya hinighlight ko po eh. So pangalawang soil, nakarinig din ang mensahe ng Panginoon and immediately receive it with joy. Nakakita na ba kayo ng mananampalataya na on fire talaga, napakainit sa pananampalataya? Right? Lalo sa mga baguhan. Right? Yung mga baguhan, ang hilig niyang magbahagi, mag-share talaga, mainit na mainit. No? Hindi nila palalampasin ang maghapon sa buhay nila na hindi sila makakapag-share ng gospel, ng good news about Jesus Christ. Mainit na mainit. Sabi rito, receive it with joy. Pero in verse 21, tingnan natin. But since they don't have deep roots, walang malalim na tanim. Sabi roon, because mababaw lang yung lupa, manipis, pero yung ilalim, batuhan. They don't last long, hindi nagtatagal. They fall away as soon as they have, problems or are persecuted for believing God's word. Nagkaroon ng problema ngayon. Ayan. Tinatamad ng umaten. Right? Nape-persecute pa.
O ano na pala mo? O nagkagulo-gulo yung buhay ninyo, yung relasyon nyo mag-asawa, di ba? Lagi kayo nag-aaway. Yan yung babato sa atin eh. Because they don't have deep roots. May bato sa ilalim, mababaw lang ang lupa. Anong nangyari? Pagka may dumating ng mga problema, agad-agad bumibigay. Remember, may salita rin si Panginoong Kristo, ang nakikinig ng aking salita at tumutupad dito, whoever hears my words, my teachings, and put them into practice is like a wise man that build his rock upon the rock. Build this house upon the rock. Yun ay example ng Panginoong Kristo. Kasi sa bato siya nagtano yung tayo ng bahay niya eh. Napakaganda. Ang sabi ron, who hears my teachings, put them into practice. Ibig sabihin, dininig mo yung salita ni Kristo, inunawa mo, at isinapamuhay mo para ka raw isang tao nagtayo ng bahay mo sa ibabaw ng bato. Matibay. The same this one, verse 22. The seed that fell among the thorns. Ito naman yung pangatlong seed na natanim doon sa represents those who hear God's word. So pag tinignan natin, tatlong uri ng soil, right? Pare-pareho sila nakapakinig ng salita ni Jesus, ng Lord. But etong pangatlo, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So no fruit is produced. Parang sinasabi nito, ang point ko lang, lahat tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Yes, but nagiging crowded tayo, nasasakal tayo ng mga bagay na pag-aalala natin. Totoo naman talaga, di ba, pag may worries tayo, napapalitan eh. Yung worries yung nangunguna. At tapos yung luring of the wealth, ibig sabihin yung mga nakikita natin sa paligid. Ang lakas makahila po niyan. Bakit ako walang ganoon? Kung kailan ako naging Kristiyano, parang yung kapitbahay namin, wala namang trabaho ito, pero pag tinignan mo, ganda ng bahay, ang daming appliances, samantalang ikaw, yung bahay mo, na, no? Nakikita nyo yun? Kung minsan ganun papasok sa isip natin. Para tayo na soil na nataniman ng seed, pero maraming tinik. Nasasakal tayo ng mga bagay na nakikita natin. That's why hindi makabunga, hindi makaproduce ng bunga. But in verse 23, the seed that fell on good soil represents those who truly hear. Remember, yung highlight, truly hear, yung totoong nakikinig. And understand God's word. Anong benefit? Kapag tayo, isa rito sa number 4 na soil, ang sabi rito, we can produce and harvest 30, 60, or even 100 times as much as he had planted. Ang ganda. Nakita niyo? Kung tayo nakikinig daw talaga at inuunawa natin. Sa paanong paraan, Pastor? Ayan, katulad ngayon, pagkatapos ito, uuwi na tayo, kanya-kanyang bahay. Siguro, magbobol pa kayo kasi linggo, tamang-tama, hindi naman masama yung mga yan. Pero minsan, pag uwi niyo sa bahay, nag-iisa kayo sa kwarto o kayong pamilya, buksan niyo yung Biblia. Ano ba yung pinag-aralan natin, tinuro ni Pastor? Bulayin ninyo. Yan yung mga tao na truly hearing the word of God and really understand. Kasi pag naunawa po natin kung ano yung parable ni Kristo Jesus, then you will find out yung sarili mo. Saan ka nakalagay doon sa mga uri ng lupa, yung puso natin. Now, pag tinin natin, suriin natin mga kapatid, tinin natin yung slide. Next slide. Pwede natin examine yung sarili natin. Kita nyo ba ito? Nakikita nyo, there are 4 kinds. Yung kanilang lupa or yung kanilang puso na binanggit dito sa parable. Pwede nating sabihin sa sarili natin, nandun ako sa number 1. Nandun ako sa number 1. Hindi po masama, hindi masama yan. Alam mo sabihin natin, sino rito yung nasa number 4 kagad? Diba? Wala. Siguro, baka pwede natin aminin sa sarili natin, Pastor, bago naman ako napunta sa number 4, dinanas ko yung 3 na yan. Well, good. Honest ka. Right? Hindi ka naman kagad mapupunta sa number 4 eh. Yung sinasabi natin, kasi may mga uri, iba't ibang uri ng soil, iba't ibang uri ng puso ng tao na naririto ngayon sa bulwagan na ito, na pwede natin sabihin, siya nandoon, siya nandoon. Ikaw, kapatid, sarili mo ang makapagsasabi lang, nandoon ako sa number 2. Andun ako sa number 3. Isang madawagan na lupa, no? Na marami nagchichok sa akin, pumipigil sa akin para ako ay lumago at para ako ay mamunga. Right? Makikita natin, you can examine yourself, mga kapatid. Kaya kinukumusta ko kayo. Kumusta kayo ngayon sa oras na ito? The same. Tingnan natin, next slide. 4 na uri. Nakita yung farmer, naghasik lang siya. Doon ka ba napunta sa
matigas na puso, sa shallow heart, yung mababaw lang, no? Strangled heart, ibig sabihin, strangled heart, magulo. Maraming mga sumasakal, pumipigil, maraming mga bumabalakid. But in the fourth soil, nakita natin, yung open heart tayo. Open heart means, kahit kinokorek tayo ng Panginoon, bukas pa rin ang puso natin na magpakorek. Amen po? Bukas ang puso natin sa anumang bagay na ituturo sa atin ng Panginoon, na kapag ka ikaw nakarinig ng mensahe rito, tinamaan ka, nasaktan ka, pasalamat ka, palakpakan mo si Kristo Jesus. Kasi ikaw yung tinutukoy ni Panginoon Kristo. Napakasarap ha? Pagka tayo mismo, tinatamaan talaga tayo personal doon sa mensahe ng Panginoon. Salamat Panginoon kasi may tinuturo sa atin ng Lord. Pagka open heart ka, hindi ka matampuhin, hindi ka maiinggitin, hindi ka selosa, hindi ka seloso. Yan yung mga open heart eh. Yung mga bumabalakid sa ating paglago. No? Ang daming bagay na pwede makita natin, nga, pagka open heart ang isang tao, wala na siya sa mga ganong uri ng karakter, ng attitude niya. The next slide. Paano natin malalaman ngayon kung tayo ay nasa good soil? You know, nakita niyo yung illustration ko rito, yung puso, yung soil. Paano natin malalaman ngayon? Yung sabi ko kanina, you are a good soil. Next slide. You are a good soil, seed of God's Word. Receive mo, lahat yung apat na nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero iba't ibang uri lang kasi may mga dumating sa buhay nila. Pero ang sabi rito, you are a good soil when you receive the seed of God's Word. Nurture it. Hindi lang po natatapos sa pag-upo ninyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nino-nurture. Kaya sabi ko kanina, merong farmers talaga na mahusay. Kasi nagtanim siya, hindi niya lang inayaan nagtanim doon. Dinidiligan niya, tapos kinukultivate niya yun. And then he put the fertilizer. Ang sabi rito, nurture it to grow and bear much fruit in due time. Di ba, mainipin naman talaga tayo. Kung minsan tinitingnan natin, bakit may mga mananampalataya 10 years na, 20 years na, pero bakit parang ang gulo-gulo pa rin ng buhay? Parang walang nabago. Right? Kasi doon sa mga lupa na natin, nandoon siya. Meron naman bagong-bago lang mananampalataya, pero ang grow nila. Kaya tama yung sabi, di ba, may mga nauna na nahuli. At meron mga nahuli na nauna. 30 years ka ng mananampalataya, sinasabi mo, pinagmamalaki mo. Pero pag tinignan yung buhay mo naman, pag nireflect yung buhay mo, parang walang nabago. Yun pa rin. Paano kasi, nakapakinig ng salita ng Diyos, na-receive niya rin, hindi na ni-nurture. What are the nurture meaning? May mga Bible study naman tayo eh. Yung mga pag-aaral tayong ginagawa eh. Kaya nga po, ina-expand natin yan ng sambahay. Sino pa po sa inyo gusto magbukas ng sambahay, pinopromote natin yan. Open your house. Papasukin ang salitaan ni Kristo Jesus sa sambahayan so that they will be able, ang lahat, maging mga bata, makapakinig po sila. Na-nurture natin yan. Nag-aaral, binubulay. No? Lahat yan pwede so that you will grow and you can bear much fruit. Napakahalaga po na kapag tayo ay nag-nurture. Just like a farmer, tandaan po natin yan, kinocultivate niya, dinidiligan, no? Pinuprune. Yan yung mga bagay na pwedeng mag-grow ang isang mananampalataya. The next slide. What is the fruit of a good seed in a good soil? Ano nga ba ang prutas o bunga ng good seed na inaitanim sa good soil? Sabi ko kanina, parehas dapat yan eh. Hindi pa pwedeng hindi good soil ito, good seed itong tinanim mo rito, mahahawa. Kailangan parehang good. Ibig sabihin good. Tayo, ang puso natin good, marunong tayong makinig, marunong tayong umunawa at isinasa pamuhay natin. The next slide. Natin ng transformation. Every person na kumilala ng totoo, truly hear the words of Jesus and put them into practice, may transformation pong nangyayari. Transform. Meron at meron. Kapag ang isang mananampalataya, na sinasabi niya, ang tagal ko ng mananampalataya at wala tayong nakikitang pagbabago sa buhay niya, sa trabaho niya, o sa pag-aayos ng pamilya niya, sa lahat ng bagay, nako, huwad yun. Hindi totoo. Maniwala kayo. Kasi si Kristo, pagka tinanggap mo ng totoo, babaguhin ni Kristo Jesus ang buhay mo, kapatid. Hindi pwedeng hindi kanya baguhin pagka ikaw ay nagpabago kay Panginoong Kristo. Palakpakan natin si Kristo. Kaya ito yung pwedeng baunin natin.
baunin natin ngayon ito. The reaction of your soil and your spirit indicates the condition of your heart. My heart, our heart. Yan talaga. Doon nag-indicate kung paano tayo mag-react. Yung soil natin, yung heart natin. And we know that the fact, nakita natin ngayong umaga, klase tayong lahat. But meron dalawang bagay akong i-challenge sa inyo. The next slide, makikita natin dito. Okay, good soil tayo. Paano tayo magiging good soil? You have to plow your heart. Plow your heart, yung nakikita niya sa picture, di ba? Araruhin natin kung kinakailangan. Bungkalin natin ang bungkalin araw-araw yan. Right? Habang binubungkal natin yan, we can dig deeper sa salitaan ng Diyos, ang ganda ng ating relasyon, at yung alignment natin kay Kristo Jesus, kahit sa mo, sa pamilya mo, o kung saan mang aspeto ng buhay mo, naka-align ka kay Kristo Jesus. Because your heart, yung lupa natin, binubungkal natin yan. At ang salitaan ng Diyos lang po ang pwedeng mag-nurture ng mga yan. Kita natin? Right? A good farmer, always plowing. Plowing po. The next one, yan ang challenge natin. Plowing your heart. The next challenge, keep sowing. Keep sowing. Huwag kayo madi-discourage mga kapatid. Keep sowing, ibig sabihin, patuloy kayo maghasik. Sometimes nare-reject tayo. Nako, huwag ka na magsalita. Alam ko na yung born again yan. Share na naman ako. Huwag tayo madi-discourage sa mga ganyang tao, mga kapatid. Keep sowing. Patuloy kayo na maghasik. Yes, kahit na matigas yung puso, yung 3 puso rito, kind of soil, hasik pa rin tayo. Bakit? Si Panginoong Jesucristo ang the best farmer talaga. Hindi siya nag-give up. Tayo, minsan ma-reject lang tayo. Minsan, di ba, gumi-give up na tayo. Umaayaw na tayo. Ayoko nang share yan. Ayoko na mag-share, Pastor. Bakit? Kasi napahiya na ako eh. How many times Jesus Christ was betrayed? Tinalikuran ng kanyang mga disipulo. Tayo pa kaya? Keep plowing your heart, keep sowing. Manatili tayong maghasik ng mga word of God or yung seed na tinutukoy dito. Let us bow our head and close our eyes. Minsan pa, O Diyos, salamat po sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking bunga. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po yung good farmer namin. That's why we became good soil. Because of your word. Because we hear. We understand. Binulay namin, Panginoon, at sa aming pagbubulay naman ay makasumpong kami ng tunay na kaunawaan. Kung ano po yung pwede niyong ituro sa amin. Pwedeng ituwid, pwedeng itama. Correct us, O Lord. Kung ano man po yung mga pwede pang ituwid sa aming pamumuhay, dalangin po namin, malaya po kayong makakilos sa tulong ng banal na Espiritu. At naniniwala po kami, Lord, if we humble our hearts, makikita mo sa amin, Panginoon, yung tunay na pagtanggap, tunay na pag-amin, and apart from you, we cannot do nothing. Lord, turuan niyo po kami na plowing our heart and even sowing, Lord, people that at hearts na nasa paligid namin. At hindi ito basihan para maging reliyoso kami. Kundi, Lord, sa pangunawa namin, patungkol po sa mga katuruan nyo, yun ang napakalaking bagay na pwede naming benepisyo sa aming buhay. We thank you, we bless your name, we give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.